Ang aga mo yata lalaot ngayon, pare. Kailangan, pare. Malapit nang matapos ang anak ko ng kolehiyo. Ang dami niyang gastusin sa Maynila. Saad ni Ronald. Si Ronald ay isang mangingisda. Simula nang namatay ang kanyang asawa sa panganganak, ay hindi na siya muling nag-asawa. Bagkos ay inalagaan niya ang kanyang nag-iisang anak na si Carl. Masipag siyang lumaot upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang nag-iisang anak at mapag-aral ito sa magandang eskwelahan. Hindi niya hahayaan na hindi makapagtapos ang kanyang anak, na katulad niya na tanging elementarya lamang ang natapos. Napakaswerte talaga ng anak mo sa'yo. Napakasipag mong tatay. Masigurado mo lang na maibibigay mo lahat ng pangangailangan ng anak mo. Mali ka, pare. Ako ang maswerte sa anak ko dahil napakasipag niya mag-aral. Sinisiguro niya na masusuklian niya ang lahat ng paghihirap ko kahit naman hindi ko hinihiling sa kanya. Ang nais ko lang ay mag-aral siyang mabuti. Yun lang. Nakangiting saad ni Carl. Parehas kayong swerte sa isa't isa kasi meron siyang ama na masipag at meron ka namang anak na marunong mag-appreciate ng lahat ng ginagawa mo para sa kanya. Napangiti na lamang si Ronald sa sinabi ng kanyang kumpare at tinapos na ayusin ang kanyang ginagawa. Nang matapos na niyang ayusin ang gagamitin niya sa paglaot, ay itinulak na niya ang kanyang bangka upang makapagsimula na siyang makapaglaot bago pa sumikat ang araw. Nais ni Ronald na makahuli ng maraming isda ngayon upang may maitabi siyang kaunting pera at makaipon lalo na't malapit na ang graduation ng kanyang anak. Nais niyang bilhan ng regalo ang kanyang anak pagpunta niya ng Maynila. Makalipas ang ilang oras sa laot ay sumikat na ang araw at nagpa siya na bumalik sa dalampasigan si Ronald upang ibenta na sa palengke ang kanyang mga nahuling isda. Lumipas ang ilang oras ay natapos na ibenta ni Ronald ang mga isdang nahuli niya at triple ang kinita niya. Nang makauwi na siya ng kanyang bahay ay nagpahinga muna siya at kumain ng tanghalian. Nang sumapit ng hapon ay narinig niya na tumutunog ang kanyang telepono. "Hello anak, kumusta ka na?" Hindi mawala ang mga ngiti sa mukha ni Ronald dahil bihira lang siyang tawagan ng kanyang anak. Nais niyang makasama ang kanyang anak, ngunit alam niya na hindi pa ito makakauwi dahil busy pa ito. Kaya halos araw-araw niyang ibinababad ng kanyang sarili sa trabaho. "Tay, meron na po ba yung hinihingi ko sa inyong pera? Pwede niyo po bang dagdagan yung ipapadala niyo sa akin? Naubos ko na kasi yung pang-allowance ko rito." Iritadong saad ni Carl sa kabilang linya ng telepono. "Pero anak, di ba kakapadala ko lang sa'yo last week ng allowance mo? Naubos mo na agad yun? Akala ko pa naman aabot yun hanggang next week." Nagtataka na saad ni Ronald. Napaupo na lamang si Ronald sa malapit na silya sa kanya sapagkat ang kanyang kinita ay sapat lang. Mayroon mang sobra pero nais na iyon na itabi dahil nag-iipon siya ng pangregalo sa kanyang anak. Naririnig ni Ronald ang mga malalim na hininga ng kanyang anak mula sa kabilang linya. "Anong gusto mo? Hindi na ako kakain dito?" Sige anak, magpapadala ako ng sobra para may pang-allowance ka." Tinignan ni Ronald ang perang hawak niya at tanging 300 piso lamang ang matitira sa kanya. Ngunit ngumiti na lamang siya at kumalma. Alam niya na magkakaroon pa siya ng malaking kita kinabukasan. "Ipadala mo na rin yan ngayon," saad ni Carl at pinatay na ang tawag. Pilit na lamang ngumiti si Ronald sa kanyang sarili. Hindi niya nais maintindihan kung bakit nagbago na ang ugali ng kanyang anak. Para na itong nagiging bastos sa kanya. Pero pinapalagpas niya pa rin yon dahil baka na-stress lamang ang kanyang anak sa pag-aaral at wala ito sa kanyang tabi upang i-comfort siya. Pumunta na ng bayan si Ronald upang ipadala ang pera na kanyang kinita para sa anak dahil alam niya na kailangan na ito ni Carl. Kahit kailan, hindi naisipan na pagdamutan o pagtitira ni Ronald ng kanyang anak. Sa mga sumunod na mga araw, palitan ng paliit ang kinikita ni Ronald dahil na rin sa mga dumaan na mga bagyo. Kaya halos wala na siyang makain. Dahil kahit ang mga uulamin niya na isda na kanyang itinatabi mula sa kanyang mga nahuli ay pinagpapasyahan niya na ibenta upang may maipon lamang siya ng sapat na pera upang ipadala sa kanyang anak. "Pare, okay ka lang ba? Bakit mukhang pumapayat ka na?" "Ayos lang ako pare. Hindi lang ako kumakain ng 3 beses sa isang araw. Kailangan ko ng pera na ipapadala sa anak ko eh."
Saad ni Ronald. Tumingin ang kanyang kumpare sa kanya at tinanong, alam ba ni Carl na mahina ang huli ng isda ngayon dito sa probinsya dahil sa mga sunod-sunod na bagyo? Hindi ko na sinabi pare. Tsaka baka hindi niya rin alam kasi exam week nila ngayon. Baka busy din yun mag-review. Ayoko rin naman siyang ma-stress. Kasi pag sinabi ko pa sa kanya yung mga maliliit na problema, baka hindi pa siya makapag-focus sa exam niya. Sambit ni Ronald. Napabuntong hininga na lamang si Ronald sapagkat hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera na ipapadala niya sa kanyang anak. Lalo na kung meron pang susunod na bagyo na naman. Hindi na siya makapaglaot dahil delikado. Wala siyang kinikita. Kulang pa ang pera na kanyang ipapadala sa kanyang anak. Maiintindihan naman yun ng anak mo pare. Alam ko pare. Pero ayoko kasi siya namang problema. Bilang magulang, obligasyon ko lahat ng yun, lalo na ang pag-aralin siya. Hindi bali bukas magsisimula na ako ng trabaho ko sa bayan bilang kargador ng mga gulay. Nagpatuloy pa mag-usap sila Ronald at ng kanyang kumpare hanggang sa nagdilim na at umuwi ng kanyang kumpare. Sa mga lumipas na buwan, umayos na ang panahon at naging malakas na ulit ang pangingisda ni Ronald dahil marami siyang nahuhuli na isda. Habang abala sa pagluluto si Ronald ng kanyang uulamin, ay nabigla siya nang biglang dumating ang kanyang anak at may dala itong bag. Anak? Tay, magbabakasyon muna ako dito ng 1 week. Sim break na namin kaya nagpasya ako na umuwi. Saad ni Carl sa dumiretso na humiga sa higaan. Bakit hindi ka nagsabi anak? Hindi ako nakapagluto agad ng ulam na paborito mo. Sambit ni Ronald. Huwag ka nang mag-abala tay. Kumain naman na ako sa labas kanina bago ako dumiretso umuwi. Magpapahinga ako kaya huwag kang maingay. Tahimik na gumagalaw sa bahay si Ronald upang hindi magising si Carl ng kahit anong ingay sapagkat nais niya na makapagpahinga ang kanyang anak. Pinagmamasdan ni Ronald ng kanyang anak habang mahimbing itong natutulog. Hindi siya labis makapaniwala na kay bilis lumaki ni Carl at binata na ito ngayon. Kinabukasan ay nagulat si Ronald nang magising siya na sumisigaw si Carl habang may mga tumutunog na nahulog na takip na kaldero. Ano to? Galit na saad ni Carl. Bakit anak? Anong nangyari? 10:00 na ng umaga, wala pa rin pagkain? Ano ba naman yan? Hindi mo ba naisip na may anak na nagugutom? Ano? Huwag na, sa labas na lang ako kakain. Nang ma-realize ni Ronald ang nais ng kanyang anak, ay nakalabas na ito ng kanilang bahay. Naghilamos si Ronald upang mahimasmasan siya at nagsimula na ipagluto ang kanyang anak ng paborito niyang pagkain. Nang makauwi si Carl ay gabing-gabi na at nakatulog na si Ronald sa lamesa kakahintay sa kanyang anak na umuwi. Anak, lasing na lasing ka. Saad ni Ronald at inalalayan ng kanyang anak. Ngunit ay itinulak lamang siya ni Carl papalayo at sinigawan. Ano ba? Wala kang kwentang tatay. Kung hindi dahil sa'yo, sana buhay pa ang nanay ko ngayon. Kung sana hindi tayo mahirap, sana kasama ko siya ngayon. Sana may buo pa rin akong pamilya katulad ng iba dyan. Anak, ano bang sinasabi mo? Tumigil ka na nakakatawag sa akin na anak. Sana ikaw na lang ang namatay at hindi si inay. Naranasan ko ang pagmamahal ng isang ina kung hindi siya nawala ng dahil sa'yo. Kasalanan mo ang lahat kung bakit miserable ang buhay natin. Lasing ka lang anak kaya mo yan nasasabi. Saad ni Ronald at nais na tulungan sana ang kanyang anak. Ngunit itinulak lang siya muli ni Carl. Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang nanay ko. Hindi na napigilan ni Ronald ang kanyang sarili at lumabas na ng bahay. Dahil labis na siyang nasasaktan sa sinasabi sa kanya ng kanyang anak. Hindi na niya kaya pang pakinggan ang iba pang sasabihin nito. Alam niya sa kanyang sarili na kung sa hospital lamang nanganak ang kanyang asawa, ay hindi sana magkakaroon ng komplikasyon at mabubuhay pa sana ang kanyang asawa. Ngunit dahil wala siyang pera, ay hindi niya naidala sa hospital ang kanyang asawa kaya ito namatay. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil sa nangyari. Ngunit nang marinig niya iyon mismong nanggaling sa kanyang anak, ay labis siyang nasaktan. Matapos kumalma si Ronald, ay umuwi na rin siya sa kanilang tahanan. Pagdating niya dito ay tulog na si Carl sa kanyang silid, kaya pinunasan na niya ang kanyang mga luha at nagpasya na rin siyang magpahinga. Kinabukasan pagkagising niya, ay wala na si Carl at nag-iwan ng sulat. Humingi si Carl ng tawad sa kanyang ama sa mga nasabi niya kagabi. At maaga na siyang bumalik ng Maynila dahil hindi na niya kayang harapin ang kanyang ama.
Napangiti naman si Ronald dahil hindi pala iyon sinasadya ng kanyang anak. Niyakap niya ang sulat at hindi na napigilan na umiyak. Uncle Ronald? Tawag ni Eman habang daladala ang ulam na ipinabibigay ng kanyang ama, ang kumpare ni Ronald. Eman, kanina ka pa ba dyan? Tanong niya sabay pinunasan niya ang kanyang mga luha at itinago ang sulat. Umiiyak ka po ba? Tanong ni Eman dahil nahalata niya na namamaga ang mga mata ni Ronald. Pinunasan ni Ronald ang kanyang nagbabadyang mga luha at kinuha ang mangkok mula sa kamay ni Eman. Pakisabi sa tatay mo maraming salamat rito sa ulam. Kung ano man po ang problema ninyo mag-ama, alam ko po, masusolusyonan nyo rin po yan. Lalo na po kayo na lang po dalawang natitirang pamilya ng isa't isa. Saad ni Eman. Nabigla si Ronald sa sinabi ni Eman at marahang naupo sa silya na malapit sa kanya. Lalo na 12:00 na ng hating gabi kagabi na mag-away sila ng kanyang anak. Kaya pakiramdam niya ay walang nakarinig sa kanilang mag-ama. Anong ibig mong sabihin, Eman? Narinig ko po kasi na nagsisigawan kayo ng iyong anak kagabi. Narinig ko kung paano niya hinihiling na sana ikaw na lang ang namatay kaysa ang kanyang ina. Alam ko na lasing si Carl kagabi kasi nakita ko na kasama niya mga barkada niya kagabi sa kanto at nag-iinom. Nakita mo si Carl nag-iinom kagabi? Opo, nakita ko siya kasama niya mga barkada niya. Narinig mo ba lahat ng sinabi niya sa akin? Tanong ni Ronald. Opo, naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ni Carl. Pero sana hindi niya sinabi lahat ng yun sa'yo. Lalo na at ginagawa mo naman ang best mo para bigyan siya ng magandang buhay. Mabuti nga at meron siyang tatay na katulad mo dahil isa ka sa responsableng tatay na nakilala ko. Sa totoo lang, ako nga ay naiinggit sa kanya kasi siya ay nagawang pag-aralin hanggang kolehiyo. Samantalang ako, kailangan kong tumigil at hanggang elementarya lang natapos ko. Kasi kailangan ni tatay ng katulong ng mangisda. Sana ma-realize niya kung gaano kalaki ang sinasakripisyo ninyo para sa kanya. Nakangiting saad ni Eman. Nakahinga naman ng maluwag si Ronald nang sabihin yun ni Eman. Kahit na sinabihan siya ng masasakit na salita ay hindi niya pa rin inisip na masama ang kanyang anak. Hindi niya alam kung saan nakukuha ni Carl ang ganoong hinanakit niya. Pero siguro, dahil lang yun sa stress niya sa pag-aaral, kaya siya ganon. Nakaramdam ng kaunting kirot na kanyang puso sa mga sinabi ni Eman. Dahil hindi tulad ni Carl, may kakayahan siyang pag-aralin siya hanggang kolehiyo. Samantalang ang kanyang kumpare na tatay ni Eman ay walang kakayahan na pag-aralin sila. Lalo na at 8 silang magkakapatid at bilang panganay na lalaki, ay obligasyon ni Eman na tulungan ang kanyang ama na lumaot upang magkaroon sila ng dagdag kita. Di bale. Balang araw, matutupad mo rin ang pinapangarap mo na makapag-aral. Sana maintindihan mo ang iyong ama. Nais kanyang pag-aralin. Ngunit gusto niyang unahin ang iyong mga kapatid. Malay mo, kapag nakagraduate na ang isa sa mga kapatid mo sa high school, ay ikaw naman. Nakangiti nitong saad kay Eman. Tumingin sa kanya si Eman at pilit nang ngumiti. Sana nga po. Mauna na po pala ako, uncle, at baka hinahanap na po ako ng aking ama. Pagkatapos magpaalam ni Eman kay Ronald, ay napabundong hininga na lamang siya. Ang sakit na naramdaman ni Ronald kagabi dahil sa mga sinabi sa kanya ng kanyang anak ay nawala. Lalo na at dahil humingi ng tawad ng kanyang anak sa kanya. Sa mga sumunod na mga buwan, ay nagiging triple ang mga kita ni Ronald sa kanyang pangingisda. Kaya marami siyang naitatabing pera. Naisipan ni Ronald na dalawin ang kanyang anak sa Maynila sa tinitirhan nito. Pagdating niya roon ay nandoon ang mga klase ni Carl at baka sa mukha na binata ang gulat na makita niya ang kanyang ama. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Carl. Sino ba yan, Carl? Ang baho naman niya. Baka pwede mo namang isara ang pinto. Inis na saad ni Emily, isa sa mga mayaman na kaklase ni Carl. Teka lang. Saad ni Carl at isinara ang pinto at hinila niyang kanyang ama papalayo sa pintuan ng kanyang tinitirhan na apartment. Anak, kumusta ka na rito? Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Bakit di ka nagsabi na pupunta ka? Sunod-sunod na tanong ni Carl sa kanyang ama. Dahil nahihiya siya na malaman ng kanyang mga mayayaman na kaibigan na ama pala niya ang sinasabi nilang mabaho. Lalo na't amoy dagat ng kanyang ama. Hindi pa rin nawawala ang langsa ng dagat sa katawan nito. Ngumiti si Ronald sa anak at sinabi, Nandito ako para bisitahin ka. Hindi ka pa masaya na makita ang iyong ama?
Sana sa susunod na pumunta ka dito sa akin ay magsabi ka naman. O kaya naligo ka man lang sana bago ka nagpunta dito sa akin. Narinig mo naman yata ang sinabi ng kaklase ko, di ba, Tay? Ang langsa ng amoy mo. Inis na saad ni Carl sa kanyang ama. Inamoy ni Ronald ng kanyang sarili at naaamoy niya nga na medyo amoy isda pa siya. Naligo naman ako Bulong niya sa kanyang sarili. Sorry anak. Sige na Tay, kailangan ko nang bumalik doon at gumagawa kami ng mga project namin. Saad ni Carl at umalis na agad. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin ng kanyang ama. Aalis na sana si Ronald upang dumiretso sa kanyang kapatid at doon makitulog. Ngunit nakita niya na hawak-hawak niya ang isda na ibibigay sana niya sa kanyang anak. Kaya hinabol niya si Carl upang ibigay ang isda. Ngunit napatigil siya sa pagkatok sa pinto nang marinig niya muli sa maliit na awang ng pinto ang usapan ni Carl at ng mga kaibigan nito. Kakilala mo ba yon? Ang langsa niya, amoy isda, ang baho-baho naman niya. Nandidiri na saad ni Emily. Oo nga bro, ang baho niya, buti na tiis mong amuyin. Kami na nasa malayo, halos masok ka na sa amoy niya. Ikaw pa kaya na malapit mo siyang kinausap? Saad ni Franz. Yun ba? Wala yun. Namamalimos lang siya. Binigyan ko ng konting pera, kawawa naman. Nilayo ko muna bago ko bigyan ng pera para hindi ninyo siya maamoy. Palusot ni Carl dahil ayaw niya na malaman ng kanyang mga kaklase na tatay niya yun. Kaya pala. Masyado ko naawa sa mga ganoon tao. Napakalaki ng katawan nila. Dapat nagtatrabaho sila kaysa mamalimos. Hayaan nyo na. Nagbigay lang naman ako ng kaunting pera dahil naaawa ko sa kanya. Maliit na halaga lamang yun. Hindi naman masakit sa bulsa ko. Sambit ni Carl. Nang marinig yun ni Ronald ay labis na nasaktan ng kanyang puso. At hindi na niya kinaya pang tapusin na marinig ang usapan nila. Kaya nagpasya siya na umalis na at magtungo sa bahay ng kanyang kapatid upang doon na magpahinga. Kinabukasan pagkatapos niya magpahinga sa bahay ng kanyang kapatid, ay nagpaalam na rin siyang umuwi. Hindi siya tinawagan ng kanyang anak pagkatapos ng insidente na yon. Tinanong niya rin si Carl bakit ganoon na lamang ang kanyang sinabi sa mga kaibigan niya, pero hindi siya sinasagot ng kanyang anak, kaya hindi na niya pinahaba pa ang usapan. Makalipas ang ilang buwan, ay araw na ng graduation ng kanyang anak. Ngunit kahit imbitasyon mula sa kanyang anak ay wala. Ngunit nagpasya pa rin siya na pumunta sa graduation ng kanyang anak upang manood. Kaya nagbiyahe siya patungo sa Maynila. Nasa likuran siya nakatayo habang pinapanood ang mga nagmamarcha ng mga estudyante. Hindi siya labis makapaniwala na summa cum laude ang kanyang anak at tila may hinahanap si Carl mula sa mga tao. Nang makita niya ang kanyang ama na nanonood sa kanya, ay marahan niya itong nilapitan at sinuot ang sombrero pang graduation niya sa kanyang ama at isinama ito sa taas ng stage saka nagsimula na basahin ang kanyang speech. Ngayong araw ng aking pagtatapos, hindi ko maiwasang balikan ang lahat ng pinagdaanan ko upang makarating dito. Ang daan ay hindi naging madali, lalo na nang maaga akong nawala ng aking ina. Sa murang edad, natutunan kong humarap sa lungkot at kakulangan ng isang ina sa tabi ko. Ngunit sa kabila ng lahat ay may isang tao na hindi kailanman bumitaw sa akin, ang aking ama. Siya ang nagsilbing haligi at ilaw ng aming tahanan. Siya ang nagpakita sa akin kung gaano kalakas ang loob ng isang magulang na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Sa kabila ng hirap, pagod at sakripisyo, hindi siya sumuko. Kahit mahirap ang buhay, kahit siya'y nag-iisa, tiniyak niyang makakapagtapos ako ng pag-aaral. Alam kong hindi naging madali para sa kanyang pagsabayin ang pagiging ama at ina. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, ipinakita niya sa akin na sapat na ang kanyang pagmamahal upang punan ng lahat ng kulang. Sa bawat pawis na bumabagsak mula sa kanyang noo, alam kong iyon ay alay para sa aking kinabukasan. Kaya ngayong araw na ito, Ama, ang diploma na ito ay hindi lamang sa akin, kundi para rin sa iyo. Ito ang bunga ng iyong sakripisyo, lakas ng loob, at walang sawang pagmamahal. Maraming salamat po, Itay. Ang tagumpay na ito ay para sa atin. Pangako ko, dadalhin ko ang lahat ng aral na itinuro mo at patuloy na magsusumikap upang maging karapat-dapat sa lahat ng iyong sakripisyo. Muli, maraming salamat po sa lahat at mabuhay ang bawat magulang na tulad ng aking ama. Nakangiting saad ni Eman habang nakatingin sa kanyang ama. Labis na pinagsisihan ni Emma na itinanggi niyang ama ang kanyang tatay. Habang buhay niya iyong pinagsisihan.
dahil walang ibang ginawa ang kanyang ama kung hindi mahalin at magsakripisyo para sa kanya. At ngayon na nakapagtapos na siya, ay nais siyang makabawi sa lahat ng pagsasakripisyo ng kanyang ama sa kanya.